So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang maghatid na naman sa inyo na panibagong advice pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so panibago na namang usapin to at sigurado ako makakatulong ito sa inyong mga buhay pag-ibig mga kamamay. Okay? So mga kamamay, if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko, sa tingin ninyo is nakakatulong yung mga video na ginawa ko, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Okay? Kung napindot nyo na mga kamama yung ating subscribe button, maraming salamat. At simulan na natin ang ating magiging topic ngayong araw na to. Okay? So magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis na i-contact ng isang lalaki. Okay? So yan po ating magiging topic, mga bagay na kailangan mong gawin upang agad-agad kanyang kontakin, agad-agad kanyang i-message. Alright? Kung kayo man is nagkalayo, kung kayo man is merong pagtatalo na hindi na pag-usapan ng maayos, well, ito na yung mga bagay na kailangan mong gawin upang kontakin ka ng isang lalaki. Hindi ka nyo matitiis at mag-message na yan sa'yo. Alright? So mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin? So number 1, wag na wag mo siyang hahabulin. That is our golden rule. Kahit anong mangyari, wag na wag nyo silang hahabulin. Okay? Kung sa tingin ninyo mga kamamay, iniwan kayo, iginose na lang kayo, nag-no contact, bigla na lang hindi nagparamdam, bigla na lang hindi nag-chat, bigla na lang hindi nag-message sa inyo. So sa madaling sabi, ginose kayo, nag-no contact sa inyo. Ang hirap ng ganyan mga kamamay. Ang hirap sa pakiramdam na ang dami mong tanong, ang dami mong gustong linawin sa relasyon ninyong dalawa pero wala kang magawa. Kasi hindi na siya nagme-message, hindi na siya nag-chat-chat, hindi na siya nagko-call sa iyo, hindi na siya tumatawag sa iyo. So ano pang dahilan para habulin mo siya? 'Di ba? Siya na mismo yung lumayo. Siya na yung mismong umagwat sa iyo. So karapat-dapat na hindi mo na dapat siya habulin pa. Okay? So kapag hinabol mo siya, mai-spoiled lang 'yan. Okay? Pag hinabol mo siya, lalaki lang ang ulo ng isang lalaki. Magkakaroon lang siya ng pride sa kanyang sarili kapag hinabol mo. Upang hindi ka matiis na i-contact ng isang lalaki o para kontakin ka ng isang lalaki pabalik. Diba? Ang kailangan mo is huwag mo siyang habulin. Huwag mo siyang habulin in case na iniwanan ka niya. So, ang lalaki kapag hindi mo hinabol, mag-iisip yan. Ang isang lalaki kapag hindi mo i-chinat, hindi mo i-text, hindi mo hinabol sa madaling sabi, mag-overthink yan. Kung ano-anong mga katanungan, ano-anong mga bagay ang iisip, papasok sa kanyang isipan. Bakit maiisip niya? Bakit hindi kaya ito nagpaparamdam sa akin? Bakit hindi na kaya ito nag-chat-chat sa akin? Bakit hindi na kaya niya ako kinukulit? Diba? Bakit hindi siya tumatawag sa akin? Dati-rati naman, kapag iniiwanan ko siya, kapag nag-no-contact ako, bakit nagre-reply naman siya? Pero bakit ngayon hindi? So maging matalino ka ngayon, kamamay. Maging matalino ka sa pagkakataong ito. Kung sa tingin mo, iniwanan ka niya. Kung sa tingin mo, bigla ka na lang niyang iniwanan ng walang dahilan, nag-no contact, iginus ka niya. So madaling sabi, walang paramdam, walang sabi-sabi, iniwang ka niya. So ang gawin mo, huwag mo siyang habulin para hindi lumaki ang ulo, para hindi tumaas ang pride ng lalaki na yan. Okay? So yun yung number 1 tips ko sa inyo. Kung hindi magparamdam, bigla na lang kayong iginose, bigla na lang nawala, hindi nagparamdam. Number 1 rule, huwag na huwag niyo siyang hahabulin. Mag-iisip siya at pipilitan siyang i-contact ka. Kasi hindi naging effective yung kanyang pag-no-contact. Hindi naging ganun ka-epektibo ang kanyang pag-ghost sa'yo. Sa madaling sabi, iisipin ka niya, mamimiss ka niya at kukontakin ka niya kalaunan. Okay? So yung number 1 tips ko sa inyo, huwag na huwag niyo silang hahabulin. So number 2, ipakita mo na wala kang pakialam. Alright? So kung ikaw nga mismong iniwan niya, iginose niya, ipakita mo lang na wala kang pakialam. Kung anong gawin niya sa iyo, kung iwanan ka niya, oo, mahal mo siya, pero iniwanan ka niyang bigla. So ibig sabihin lang nun, hindi ka ganun kamahal ng lalaki. Kasi ang totoong nagmamahal, nagpapaalam yan. Nagsasabi yan kasi ayaw niyang masaktan ang kanyang babaeng iniingatan.
Pero bakit ganon? Bigla ka na lang niyang iniwan, bigla ka na lang niyang iniwan mag-isa at hindi nagsabi kung saan siya pupunta, kung bakit siya mawawala. So pakita mo lang na wala kang pakialam. Ganun pa rin ang iisipin ng isang lalaki. Mag-overthink, maraming papasok ng mga bagay-bagay sa kanyang isipan kung bakit hindi ka na ganun ka concerned sa kanya, kung bakit hindi ka na ganun nagbibigay ng malasakit sa kanya kahit lumayo ka, ipinapakita mo lang sa kanya na wala kang pakialam. So kapag kaganyan mga kamamay, ang isang lalaki is mawawala sa focus. Ibig sabihin, hindi na niya itutuloy yung kanyang pagno-contact sa'yo. Kasi hindi effective wala kang pakialam Diba? Kung bumalik man siya o hindi, wala ka ng pakialam. So iisipin ng lalaki na, grabing magmahal to sa kanyang sarili. Okay, pinapahalagahan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng ito is matapang, matatag. Kasi mas inuuna niya ang kanyang sarili kaysa sa akin, kaya sa pag-ibig. So, hindi ko to dapat pakawalan, hindi ko to dapat iwanan, di ba? Kasi ako magsisisi sa huli kapag pinabayaan ko o iniwan ko to, baka mamaya wala na akong mahanap na ganyang klase ng babae. Yan ang iisipin ng isang lalaki kapag iniwanan ka niya. Kaya hindi niya matitiis na kontakin ka, i-message ka, tawagan ka. In case na ipinakita mo sa kanya na wala kang pakialam kapag nag-no contact yung lalaki. Diba? So masisira ang pride niya, masisira ang diskarte niya sa paglayo sa iyo kapag ganyan. Kaya yun ang number 2 tips ko sa iyo, napakaganda. So ano man ang mangyari, ipakita mo na wala kang pakialam sa kanya. Alright? So number 3, kailangan marunong kang magtiis at huwag mo muna siyang kausapin. Alright? Ayan nga, sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung iniwanan kayo, bigla na lang hindi nagparamdam, hindi nag-chat, hindi nag-message sa inyo kung saan pupunta. Kung siya ba is meron ng panibagong minamahal, may panibago na ba siyang asawa o kung ano. So magtiis kayo. Hayaan nyo silang nangungulit. Hayaan nyo silang mag-chat, mag-text sa inyo. Okay? Para malaman nila ang pakiramdam ng hindi nagpapaalam, ng binabaliwala, ng hindi ina-appreciates. So bilang isang babae, napakasakit niyan nung bigla ka nalang ginose, iniwanan ng isang lalaki nang walang paalam. Napakasakit niyan. Pero bigla nalang magchat-chat sa inyo or bigla nalang kayong gustong kausapin, well, huwag kayong papayag kaagad mga kamamay kapag kaganyan. Ipakita nyo muna, turuan nyo ng leksyon, turuan nyo ng aral yung mga lalaki na yan. Huwag nyo muna kausapin. Okay? Huwag nyo munang pakitaan ng pagmamahal kung sakaling bumalik sila. Kung sila man is mag-message sa inyo, hayaan nyo. Isin nyo, pero huwag nyo re-replyan. Diba? So, yung technique na yan, mga kamamay, napakahalaga niyan. Matuto kayong magtiis, magpigil ng nararamdaman. Kasi sa huli, kapag ka naging marupok kayo, kapag ka naging mahina kayo, at sa isang reply lang niya, sa isang hi lang niya, bumabalik agad yung nararamdaman ninyo, sigurado ko sa inyo mga kamamay, balang araw, kawawa kayo, may iwanan ulit kayo. Kailangan dumaan muna sila sa butas ng karayom bago nyo masungkit yung dating tiwala, yung dating pagmamahal kung babalik pa ba talaga. Diba? So pahirapan ninyo para magkaroon ng reverse psychology kung paano ba ang nararamdaman ng isang babae na iniwan, na hindi i-message, na hindi nagpapaalam. So napakasakit niya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, marunong kayo dapat magtiis. Marunong kayong huwag munang kumausap sa ganyang klase ng tao. Okay? So number 4, huwag kang magmukhang kawawa. Okay? Oras na iniwang ka niya, oras na pinabayaan ka niya, huwag kang magmumukmok, huwag kang magdatamdam, huwag kang maghihinanakit. Yung iba kasi dito, mga girls, kapag ka iniwan, iginost, di ba? Bigla na lang silang nagiging mukhang kawawa. Nagpo-post sa social media, okay, na kung ano-ano, ng kanilang emosyon, feeling sawi, feeling sad boy, feeling sad girl. Huwag ganyan mga kamamay, nakikita ng maraming tao kung anong nararamdaman mo. Nakikita ng ibang tao kung gaano ka kababa, kung gaano ka low value kapag kaganyan. Isipin ng ibang tao, bakit ganito si bakit ganito si Juan? 'Di ba? Para lalaki lamang nagpapakalunod sa alak, para sa isang lalaki lamang aksaya ng oras. Para umiyak, para humagulhol. Bakit kaya ganun to, di ba? Kung ano nung iisipin ng ibang tao sa'yo. So, iisipin nila na mahina ka, na masyado mong sinasayang ang oras mo, ang buhay mo sa isang lalaki. So, kapag kaganyan, alam mo nang iniiwan ka, alam mo nang iginose ka, ipakita mo sa kanya na hindi ka mukhang kawawa. Yung iba nagpo-post pa umiiyak. Yung iba nagsesend pa ng picture,
Okay? Lumuluha. Huwag ganun mga kamama. Ipakita nyo na strong kayo. Ipakita nyo na high value woman kayo. Huwag nyo ipakita na kawawa kayo. Sa social media especially. Okay, sarili ninyo lamang. Alam mo kasi lilipas din yung sakit na yan. Pero kung ilalagay nyo pa sa social media, maraming makakakita, baka mamaya may magtangkapan na pumasok sa buhay ninyo at lalo pang dagdagan ang problema ninyo, lalong mas malaking problema kapag ganyan. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong magmukmok, huwag kayong magmukhang kawawa, kasi tatawanan kayo ng lalaki. Okay, sabihin niya, naku, sobrang baba naman ito, sobrang low value naman itong babae na to dahil lang sa akin umiiyak. So hindi sila babalik sa inyo kapag ganyan. Hindi kayo i-message ng mga yang kapag ganyan. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong magmukhang kawawa, ipakita nyo kung ano ang sinayang niya, magpaganda kayo. Yun yung napakagandang gawin in case na kayo is iniwan ng isang lalaki. Pakita nyo na hindi kayo kawawa. Okay? So, yun yung number 4 tips ko sa inyo. Ipakita nyo na maayos kayo. Ipakita nyo na okay lang kayo. Alright? So, number 5. Magpaganda ka ng sagad. Ito, sinasabi ko palagi sa inyo. I-adjust nyo ang inyong itsura. Magpaganda kayo, mag-self-improve kayo, mag-workout kayo, mag-exercise kayo. So, yun yung napakagandang gawin in case na iniwan kayo ng walang paalam, ng walang dahilan. Okay? Magpaganda kayo, i-improve nyo, gumamit kayo ng mga skincare products, magpariband kayo, magpa-sexy kayo, lahat gawin nyo. Control nyo yan mga kamamay. Yun yung mga bagay na dapat control ninyo, kaya nyong gawin yan, i-improve na ninyo. Para in case na makita nila sa social media ang status ninyo, blooming, maganda, sexy, hot, baka maisipan nila na i-message kayo, na i-contact kayo kasi magugulat sila. Wow, ito na pala ang aking sinayang. Ito na pala yung ex-girlfriend ko dati na bigla ko nilang iniwan, babalikan ko kasi ang ganda pala. Ito pala yung sinayang ko kasi nangihinayang ako na baka mapunta to sa iba, di ba? So maiisipan nila na i-contact ka. Maiisipan nila na tawagan kanila agad kapag ganyan ng isang babae. Kapag ganyan ka, pipilitan sila at hindi magdadalawang isip na balikan kapag ganyan. Okay? So make sure na i-improve nyo yung sarili nyo, i-improve nyo ang inyong itsura, ang inyong katawan. Okay? Baka yung iba dito, hindi na nga ganun kagandahan ng mukha, ayaw pang ayusin ang katawan. Di ba? So ayusin nyo mga kamamay, kontrolado nyo po yung mga bagay na yan. Okay? So number 6, kontrolin mo ang isipan mo. Okay? So kontrolin mo ang isipan mo kahit na anong mangyari. Kung iniwang ka niya, hayaan mo. Kung iniwang ka niya, pabayaan mo. Siya yung may gusto niyan at hindi ikaw. So, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-self-improve kayo para in case na makita nila yung inyong sarili, para magsisi sila sa mga bagay na ginawa nila. So, try mong control lang ang inyong utak na wag habulin sila. Pigilan yung inyong sarili na wag habulin sila. Pigilan yung inyong sarili na hindi sila isipin. Pigilan yung inyong sarili na magmukmok. Pigilan nyo yung sarili na malungkot. Ang isang lalaki na bigla na lang umalis ng walang paalam, hindi yan ganong kahalagang lalaki para sa akin. Kasi ang isang mahalagang lalaki para sa akin, sila yung mga lalaking nagpapaalam at hindi kayang saktan ang damdamin ng isang babae. Diba? Kung totoo silang nagmamahal, hindi sila ganyan na bigla na lang nag-go-ghost, bigla na lang nawawala. Ang isang totoong lalaki na nagmamahal at ayaw masaktan ang damdamin ng isang babae, sinasabi, nagpapaalam. At in case na ayaw na nila sa babae, sinasabi pa rin, hindi yung bigla na lang nag-gogos, hindi yung bigla na lang nawawala. Diba? Kapag ganyan nga mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, try to control your mind. Yung isipan ninyo, subukan yung kontrolin. Baka dumating yung panahon na pati yung puso ninyo, makontrol nyo na rin. Yung nararamdaman nyo, maalis nyo na rin sa maling tao na nagpapahirap at nagpapasakit sa inyo. Right? So try to control your mind para pagdating ng panahon, matatag na kayo, matapang na kayong harapin yung mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, especially pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Kapag meron kayong ganyan, ibig sabihin, marunong na kayo pagdating sa laro ng pag-ibig. Kaya nyo nang labanan ang nararamdaman, kaya nyo nang labanan ang sitwasyon in case na may mga problema dumating. Okay? Ibig sabihin, matatag na kayo, sinubok na kayo ng panahon kapag na-control ninyo ang inyong isipan pagdating sa inyong buhay pag-ibig.
Okay? So once again, this is Mamay Love Advice. Sana nakatulong itong simpleng tips ko na to pagdating sa pag-ibig upang hindi magdalawang isip na i-message ka agad ng isang lalaki. Okay? So if ever nanonood kayo at tinapos nyo yung video ito, comment nyo naman sa baba ang pangalan nyo at kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan ang naaabot itong ating video. Okay? Once again, this is Mamay Love Advice. Maraming salamat sa nanonood. So see you for our next vlog. Paalam.